Isang mapagpalang araw mga kapatid. For today's video ay sama-sama po tayong magluto ng ating pananghalian. Simulan natin ang araw ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa pagkakataon na to, kailangan po natin ng diskarte sa buhay. Hindi po natin kailangan ng puro papogi lang. Uumpisahan po natin ang ating pagluluto sa mga sangkap na mga nakikita lang natin sa mga paligid-ligid ng bahay natin. Sa pagkakataon na to, aanin muna po tayo ng ating mga itinanim sa ating mga bakuran. Ang sabi nga ng mga nakakatanda sa akin, pag may itinanim daw, meron din daw pong aanihin. Totoo daw po yun. Dahil aanihin ko na po ang aking mga itinanim. Sa ngayon ay pipitas muna po tayo ng alugbati. Sa mga hindi nakakaalam, ang alugbati po ay masustansya po yan at bagay na bagay po sa lahat ng mga lutuin. Mga hindi kumakain ng gulay, pues simulan nyo na pong kumain ng mga masustansyang gulay. Tapos po natin pumitas ng alugbati ay dito naman po tayo sa section ng malunggay. Kung mapapansin nyo dito sa part na to, maganda po ang mga pagkakabunga ng malunggay. Yung mga dahon po medyo matataba po yan, magaganda. Kasi po dito sa part na to ay maganda po ang lupa na aming tinanimang malunggay. Sa ngayon po ay sisimulan na natin ang ating pagluluto. Siyempre, prepare ko na rin po ang mga ibang mga sangkap. Meron po tayong baboy, hipon, ayan, may mababawang, sibuyas, kamatis at sili. Meron po tayong dahon ng ampalaya. At saka meron po tayong malunggay at alugbati. Ayan, nagprito muna po tayo ng hipon. Kung inaakala nyo pong isasahog ko po ang hipon sa aking lulutuin, nagkakamali po kayo. Dahil nahihiwalay ko po yung hipon na pinirito sa butter. Hihiwalay ko po yan dahil ayoko po ng hipon. Ayan, gusto ko naka-separate yung hipon. Ayan, magigisa na po tayo ngayon guys sa party na to. Ayan, magigisa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Magisa muna tayo at sangkotsahin muna natin na maigi. Ayan, kailangan po muna golden brown ang mga kamatis, sibuyas at bawang kasi mas masarap po yan pag matagal mo siyang niluluto. Ayan, sa pagkakataon na to nilagay ko na rin po ang ating fork. Ayan, gigisa muna po natin siya. Ayan na rin po natin siya ng paminta, asin, ayan, at mga pampalasa para masarap po ang ating lutuin na kinalabasan. Maghintay lang po lang tayo ng ilang minuto at lagyan na po natin ng tubig para palambutin po natin ang ating fork. Ayan, sa pagkakataon na to kumukulo na po siya. Ayan, hintayin pa po natin siya ng lumambot ang ating fork para malasa na siya. Sa pagkakataon na to nilagay ko na rin po ang ating munggo na pinakuluan. Ayan, malambot na rin po siya para mabilis po tayong makatapos sa ating lutuin. Tuloy-tuloy lang ang ating paghalo at ating pagpapakulo. At para po malasa siya, takpan muna po natin siya. Nga pala, sa ating ginisang munggo ay hindi po tayo gumamit ng bagoong na alamang. Pero mas masarap din po siya kung hahaluan nyo talaga siya ng bagoong na alamang or bagoong na Pangasinan. Ayan. Pero sa akin, prefer ko talaga asin lang. Ayan. Nilagyan na po natin ng mga gulay guys. Yung dahon ng ating ampalaya, nilagay na rin po natin yan kasi malapit na po siya maluto. Pagkatapos natin lagyan ng dahon ng ampalaya, isusunod na rin natin ng siling haba o siling panigang. Yan, masarap po kasi yan pag may siling haba. Aminin man natin na mas masarap talaga ang may sili, lalo na isasahog natin sa ating mga lutuin. Mas nakakagana pong kumain pag ganyan. Sa pagkakataon na to, isusunod na po natin ang ating susunod na gulay, ang alugbati. Ayan, medyo halu-haluin po muna natin ng paunti-unti. Ayaw po natin masyadong labog ang ating mga gulay kasi hindi po masyadong nakakaganang kumain. Dapat fresh po yung mga gulay. And the last but not the least, ang ating pinakahuling gulay, ang dahon ng malunggay. Syempre, napakasarap niyan. Lalong-lalo na sa umuulan na panahon at malamig. Siyempre, 'di ba? Takpan muna po natin and then charan. Ayan, okay na po ang ating lutuing ginisang munggo para sa ating pananghalian. That's all lang muna po mga kapatid, hanggang sa susunod na video. Salamat sa pagtanaw. Amping.